So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge, walang iba kundi Judge Janan. Okay guys, last battle sa bracket B na re-reviewin natin. Grabe yung first round ng tournament na to. Grabe talaga pag isa buhay, yung tipong kahit first round pa lang may mga ibang match up na akala mo second round, semis, na ba? So, andito na tayo sa last part ng first round ng tournament. Sayad versus Invictus. Kung may mga hindi pa kayo na-check na mga battles dito sa isa buhay first round, pwede nyo i-check sa channel natin. Tapos na natin sa bracket A at tapos na natin yung tatlo dito sa bracket B at ito na yung huli. Sayad versus Invictus. Actually, nakaka-excite yung battle na to. Alam nyo kung bakit? Kasi alam naman natin na same sila ng style at marami nagsasabi na si Invictus is hango kay Sayad, si Idlanceta hango kay Sayad. So marami nagsasabi na si Sayad nga yung ginaya ng dalawang to. So tignan natin kasi alam ko nagkalaban na rin ang Lanceta tsaka Sayad nung isa buhay 2019 ata yon. Hindi ko alam hindi ko na ma-recall pero alam ko naglaban na din sila. Tapos ngayon, isa buhay na naman. 'Di ba? So, nakaka-excite. Pare sila ng style. Si Sayad nga lang is may pagka-horror core. Tapos, ayun. Technical, lyrical, malawak. So, siguro, own preferences na naman to. Para sa akin, own preferences. At hindi to style clash kasi same sila ng style. Ayun. On preferences, titignan ko kung sino yung mas effective sa akin. Titignan ko, i-absorb ko yung mga bara nila. Tignan natin kung sino yung may mas mabigat, sino yung mas may madiin na sulat sa isa't isa, no? So, yun lang. Huwag na natin patagalin to. Magandang battle to, guys. Sana lang malinis nilang maitawid yung mga rounds nila at walang mangyaring stumbles or stutters or chokes, no? So, tignan natin. So, round 1. Di ko alam kung kanino, pero ito na, Sayad versus Invictus. Huling battle sa first round ng tournament. Let's go. Sayad. Nung nakisakop ako sa universikulo, kala ko nabuno ko ng sentensya. At di na para tapalan ng kapalaran na ang pinipintang trahedya ng komedya, pambalanse, komedyante, sinusugo. King inareklamo ko ng reklamo, mismong ako o pala yung biro o biruin mo. Sa tuwing napagkakamalang may sayad, ikaw pa yung galit. Ulot ng balagi dapat nang di lumapat yung pait. Alam nyo bang abrang may sakit ang bansag sa akin ng mga jejemon mga 13 years ago? Akalain nyo sa paglipas ng panahon, ito namang mga jejemon ang mapabansagang ako! Ayos. Lose, no doubt, sa kahit anong tupi o angle. Pero kakapatol mo sa chismis, pagiging big fish mo na cancel. Puro hamon, puro call out, laging big deal sa kada battle. Sa akin tuloy napunta yung XP nung na-kill steal ka sa Hansel. Tangina, no? Kayo ni Sak yung naglaban tapos ako yung nanalo. Aware ba kayo doon, no? Naglaban kasi sila ni Sak tapos sumingit doon si Sayad sa isang bara ni Sak. Sumingit doon si may inispit si Sayad doon, no. Nakakagulat 'yun, actually nakakagulat yung na 'yun. Yung nangyari na 'yun. Tapos ayun, hanggang sa napapanood ko na yung mga ganong ginagawa or mga ganong pakulo sa ibang mga, especially sa underground leagues, no? Yan. Sa saglit mong naranasan pang matagalan na sumamo, kung pakuwari mo na ilawan at dumali akong ilarawan yung pangyayaring yung biglaan, yung pangyayaring to plinano. Kaya bagyang balik tanaw at ganito ko napili mag-unat. Sa sadyang maling galaw mananatili kang gulat. Sa gapo ba nag-ugat pwes nasa Davao ka, sige! Makisigaw ka, Mongoloid! Masusundot kang aspili! Pero di kita para ibalato, ito'y patipato, ubusan. At kung kakapusin ng hangin tong pinaako sa akin, tubuhan!
Mataas na bang antas, di na para umangkas, ba't nakikiagaw? Upuan! Babaryain, alaga, pinakolekta na multa. Putawan, kiyaw, hulugan! Ano yung too deep, kaya too give, sabang pasensya dapat buhos. Tangina yun ng easy meal sa one hit, sagad-agad na ubos. Basta gapo talaga, hindi madala na anisa ng puntos. Habang ito Invictus, na uto-utong nagpapautos, sa uto-utong nagutos. Pero yan ay kwento para sa ibang panahon. Ito'y panahon ng pagdidilig, direktang talokbong no nagpangahayop at marahas na nag-igib. Hindi ba napanaginipan mo na to? Yung ginaw at yung nginig, lanseta na sa tumbong ipinasok, ilalabas din sa bibig. Game. Okay. Di ko alam kung ano i-comment ko dun sa round 1 ni Sayad, pero gaya nga na sabi ko sa inyo sa umpisa ng video natin, sabi ko own preferences, mag-aantay tayo ng isang solidong linya na para sa atin is malakas, no? So I think overall na lang sa round 1 as a whole na lang, hindi ko na siya i-detail ng mga bara, no? Kasi masyadong malawak yung pagkakasulat ni Sayad at hindi ko masyadong abot yung mga references niya. Yan na, naging honest ako sa inyo. So as a whole, maganda naman, no? Maganda naman, malinis, na itawid niya. Yung mga punto niya, I feeling ko na ihatid naman niya. Pero sa akin is hindi ko masyadong naintindihan. So based tayo sa performance, okay, malinis, and para sa akin all goods yun. And pero kulang. All goods yung performance pero kulang sa mga punches at haymakers. Yun lang yung mako-comment ko as a whole. Pababa ko yan. Wala sigawan. Minsan na akong sumali dati. Yun aking unang isabuhay. Pero bago pa bumalik ay pinalago na mga sungay. O kung nung huli, napalagay, tigok agad sa mas mahusay. Di na muling mamamatay, ito ay pangalawang buhay, kaya flip-top game! Yeah! Mga bara niyan, kulang-kulang. May kakasulat pa kanina. Ang kaso siya'y bistadong pinauna ni Enigma. Gubat pa lang, alam mo nang, ako kalaban mo mahina. Sa sobrang labo mo na manalo, kinailangan mong partida. Kaya paanong maging tulad mo, pangarap ko tanga? Kung ikay matalo sa hurado, tsak nahangad ko pa siya. Tayo'y malayo na sa plano ko pag-aabuga siya. Ikaw presidente na si Duterte no nagsasabo ka pa. Kasi habang buhay ka ng bobo, ilayo man sa sumpa. At patunay mga holong di tayo magkatugma. Anong babanat mo? Maging ikaw mithi ko pagtanda. Gayong mga bara ko, maging ikaw hindi mo magawa. Pareho tayo na accountancy, ikaw di mo natapos. Kaya ako may paratang kalinawin mong maayos. Paano sasabihin ako'y nagmula sa'yo? Kung kahit saan pa tumingin, ikaw ang talo ng ako. Okay, lamang na si Invictus dito ng isang bara para sa akin. Okay, ganda yun. Kahit saang anggulo, ikaw ang talo ng ako. Solid na linya yun, tol. Bigat nun, isa yun sa mga nagustuhan ko. Kaya nga sabihin ako'y nagmula sa'yo. Kung kahit saan pa tumingin, ikaw ang talo ng ako. Kaya nga desperado na si Ralph ako'y wasakin. Hanggang sa entablado nga ni Sakshay pumapain. Sadyang mainit ang dugo, batak na walang kain. Panay sip-sip pa sa guro, bagsak ka naman sa'kin. Kasi iriritiro lang kita at yan din ang iyong sabi. May batakan pataas naman sa iba, ba't di ka sumali? Kaya tong paborito ng ilan mas biglang dumami. Oo, lahat gustong masaksihan paglisan ng bari. Ika'y baliw na naghasik, batak ka raw sa tinta. Maluwag tornilyong nag-adik, lahat kakalasin niya. Tinanggap kong siya'y singgaling ko nang magpatalim pa. O payag na ako mahambing kung para patayin ka.
Pero parang humitsabay ng iyong bato at talampunay. Pagkat to'y di patay pero papunta na sa hukay. Baon ka bawat bara kung bitaw yan ang patunay. Ako ba gaya-gaya o ikaw na agaw buhay? Galing. Wala akong pake kung mga tunay sa lahat ang nasa hula. Lakas tol. Gumamit mang tayutay na walang makakakuha. Siya'y lumipad pa isa buhay sa taas ay nalula. Paapala niya na sa hukay pagkasayad sa may lupa. Galing, gagi. Ang ganda ng energy ni Invictus. Hindi siya naging katulad ng kay Sayad para sa akin. Kasi ang na-feel ko sa energy ni Sayad from start to finish, sabihin natin, ina-number na lang natin para para makaano kayo. Para magets nyo kagad. Para sa akin, nag-start si Sayad ng sabihin natin 25. Then habang nag-spit siya hanggang dulo, I think natapos lang siya sa 40, no? So parang start ng 25 natapos lang siya sa 40. Ganun lang yung energy na nangyari. Unlike kay Invictus, sabi natin nag-start siya sa 25, umangat siya ng 30. Then pagtapos pagpasok nung bara niya na talo ng ako, ang lakas nun. Hinatak niya yung energy na nun. Tapos right after that, yung mga sumusunod na bara, para sa akin naging kaabang-abang na, kasi syempre nakuha na niya yung tao, nakuha na niya yung attention ng tao na may ganitong baon si Invictus na ganito kalakas. So kaabang-abang na yung iba, and habang inaabangan mo yung mga ganong linya, syempre mas nagkakaroon ka ng focus dun sa mga lines, and yun, mas maiintindihan mo yun. Para sa akin, nag-start si Invictus ng 25 at natapos siya ng 80. Ganon kalakas yung second half niya, kasi hinatak niya yung first half niya na medyo sablay. Then pagtapos ng linya na yon, ayun na, hinatak na niya pataas, bumulusok na pataas si Invictus. And para sa akin, enough yun para mabigay ko yung round 1 kay Invictus. Pares ko sila ginudge ng whole. Hindi ko na iniisa-isa, as a whole na lang. Medyo nagustuhan ko lang yung power tsaka energy ni Invictus dito sa round 1. Ang dami niyang haymakers tsaka yung rhyming skills, tol. Kung papakinggan nyo ulit, ang daming magagandang rhyme na binigkas si Invictus sa round 1, unlike kay Sayad na although meron, pero feeling ko hindi masyadong litaw, unlike kay Invictus na litaw kitang kita, rinig na rinig. So yun, Invictus sa score na 9-7, sobrang layo nung para sa akin, kasi I think sa performance lang sila naging tie, malinis, tuloy-tuloy, pero yung power tsaka energy lamang dun si Invictus tsaka sa palo ng mga linya ng malakas, no? So yun, round 1 Invictus ako, 9-7. Hinahanap nyo pa rin ba yung pagkakapareho ng magkaibang bagsak? Hindi ba sa gubat kanya ng inamin na disaster, Jonah ang kanyang mga sangkap? Habang sa akin ay lutong utak, durog na puso at baling mga pakpak, naging tagapasa ng parusa na pinoprotesta nitong puta na naging tagatanggap. Pero wag kang atat pagkat may para sa iyo, at yung para sa iyo hindi mo ikakatuwa. Lalo kung kabiguan lang sa likod ng mga naging tagumpay ang iyong ipapamuka, o naging puno ng mga halaman at ang malalaman mo ikakaluwa. Paano tinakda ka ay sinilang para mapabilang sa ilang bunganga na aking pinapabula? Magmula sa nayo ng dagtang lason, siya daw yung muling nakapagpataas ng mga hinlalaki. Kaya pinagdaanan, dinaanan ko ng oras ang kanyang mga pinagsasabi. Bigla ako napahaw, ironic, paano homophobic, consistent ang pagkamuhi sa mga binabae. Pero nung ahon kontra Fukuda, sa oras na 12:30, bigla siyang nagpakilala na mambabate. Yan na ba yung Serdeo effect? Hardcore na manlalaro ng ari. O baka kaya pala pagkagaling sa kanya ay sayo naman yung hati. Pero kahit ano pa man ang uri ng iyong ginagalawang mundo na ikipagsindakan kahindot habang nananatili kang takot sa sarili mong multo. Pero ano nga ba ang motibo?
Makipagtagisan ng talino o baka kulang lang sa aruga itong pabebe na pabibo. Maging celebrity mitimo, ngunit napunit yung dapat na resibo, immortal na naalipin, kaya ba paulit-ulit yung banat na retiro? Akala mo tigil yung mundo sa pag-ikot kapag nawala ka, wag ka nang umasa malabo. Kasi kung pagod ka na sa buhay, sa pagkayod ay naumay, ito ipabibilisin ko palalo. Lalo't isa ka lang imitasyon na nakikipagmatigasan. Nagpapakabrutal ng paluha. Ngayon alam mo nang pag iniimita ako ng kalikasan, natural yung sakuna. At ito panapos, kung yung pulubi bigla mong bigyan ng yaman na nanakawan. Ito may kaya na binigla akong bigyan ng karanasan, nagtanga-tangahan. O baka iba lang talaga sa live kumpara sa video. Paano pa kung harap-harapan? Ano, Ginoong Bisara, masaya ka ba na yung imong pangarap na isa katuparan? Ito mabilis lang siguro yung take ko sa round 2. Para sa akin, no, yung round 1 and 2 ni Sayad, para sa akin naging parehas ng approach, naging parehas ng atake. Lahat ng elemento para sa akin naging same dun sa pinakita niya sa or pinerform niya sa round 1. So yun lang, hindi ko na masyadong papaikutan yung yung comment ko dun sa round 2 ni Isayad kasi same lang medyo nakulangan pa rin ako sa mga punches at haymakers and references. Medyo hindi ko na nagigets yung iba, no? So ayun, nagantay ako ng isang solid na haymaker o kahit isang linya katulad nung nangyari sa pag-abang ko sa linya ni Invictus kanina sa round 1, pero wala. So round 1 and 2 ni Sayad parehas para sa akin yan. Halatang ikay ganadong nagsulat ng iyong bars. Nagpaka-ilustrado siya'y mulat ng regular, kaso panay mula ako sa'yo kanyang inuutal. Bukod sa ilustrado ka, ikay delusyonal. Mas kung palong-palo ka, Sayad, sa piitan kasunod, oo, nahuli ka sa baybas, ikay di nakatunog. Puro panggaya na silipan ang isipan niyang sunog. Yung kalimitan niya katwiran sa karir niyang palubog. Kaya sa mga bago ka masyado laging bitter, pagkat sa battle o trabaho natatalo ng beginner. Basura bilang butler, minani ka lang ni GL. Taon ka ng call center, di ba di ka naging TL? At doon naging user na rin para ganado kanyang diwa. Ako naging user na rin kaya tablado yung mahina. Di ba trabaho mo call center, pues hindi ka nakaliga. Ngayon sa iyong level, binabaan kita patay sa linya. Ayos yun. Kasi kung sa kampo terrorate mo nga, ikaw yung mahinhen. Di lalong di mo ko anino, ako'y kampo ng dilem. Habang si Mark, walang patawad sa pag-back-to-back bitin. Itong si Sayad, bato hanap, kaya back-to-back gising. Kaya sabik ng umalis, agad humayo patakas. Sa dami ng pulis sa kasundalo sa labas, pa sa parak, ba't umiis ka po? Wala ka ba lakas? Pare-pareho lang kayong alagad ng batas! Kasi kung lahat libre mangarap, ang pangarap niya raw libre. Kaya saan pa sa'yo gagaya? Sa iyong bara, sa katimbre? Sa iyong maganda na asawa at tahanan ba na simple? Kaso may sayad nga, kaya lahat ng yan wala ka sa sarili. Pagkat naubos ka na Ralph, matagal ka ng antik. Kaya sa susunod na round, wala na yung bagsik. Ito'y trabaho di pabor. Ngayon dapa ka sa paltik nung walang konsensyang tirador na pumatay ng may saltik. Puro palusot man binigay nung umiiwas tong badoy. Ngayon tupok nang hinintay mo pang tumila yung apoy. Sa laking agwat ko di pa pwede, mapasino ka pa boy. Parang tinapat mo si Duterte laban dito kay Abnoy. Paano tatama kanyang balat na handa niyang mga titik? Kung bara-bara, dalang bara niyang wala sa pag-iisip. Ayaw niya raw sa publiko, parang patay na nasa gilid. Pagkat sa wakas ay tumino ng malagay na sa tahimik. Okay, round 2, no?
sabi na nga as expected, no, sabi ko sa start ng video natin, kailangan natin ng extrang tenga dito kasi technical, lyrical, at saka malalalim at malalawak yung mga references at mga salita na gagamitin nila. Yun, as expected, ayun nga yung nangyari. And kita nyo naman, no, buong round na yung pinapakinggan ko kasi ang hirap para sa akin, ang hirap kapag ganito yung battle. Ang hirap putol-putulin pa kasi syempre malalawak at malalalim na nga yung mga references at ginagamit na salita, puputulin ko pa. So as a whole na lang talaga siya. So ayun, round 2 ni Invictus para sa akin medyo bumaba yun. Hindi niya na nag-aantay ako ng kasi yung round 1 nagbumulusok pataas si Invictus Ngayon sa round 2 medyo nagkulang sa buwelo para umangat pa sa round 2, no. So ayun lang siguro. Bigyan ko ng 8 points si Invictus sa round 2. Di niya nadala yung power tsaka energy niya sa round 1 papunta dito sa round 2. Bumaba sa akin. So ayun. Di na ako masyadong mag-explain ng mga baratol. Ang hirap kasi maski ako hindi ko maintindihan yung iba. Yan, I'm being honest. Kasi baka sinarami kasi nagsasabi na bias daw ako, no. So wala po tayong bias dito. Anong mapapala ako pag naging bias ako dito? Di naman ako nababayaran dito, 'di ba? So, 'yun. Ginagawa ko lang to as passion, as opinion, no. 'Yun lang. Invictus ako round 1 and 2 sa score na 9-8, 17. Si Syed may 40 na sa akin, 7-7. So, 'yun. First 2 rounds Invictus, pero meron pa namang round 3. Try natin to. Tignan natin. At andito na tayo sa parte kung saan obligado ka ng abalahin ang mga linulurang santo at inaalayan ng panalangin. At ako nang bahalang palayain at pabagain ng pangmatagal ang mga demonyo na sasabay sa iyo sa pagbigkas ng iyong mga dasal. Naging swabe bang panahon? Walang bagyong dumadalaw? At ang sinasalukan na balon nananatiling umaapaw? Nagawa na bang dinggin ang mga bulong na sumasapaw pero napagkamalang bituin ng pasalubong na bulalakaw? Akala mo sabog ka pero tumagos lang to't lumampas. Nung akala mo tapos na, biglang may buntot sa iyong humampas. Habang dilat ay natusta at ang paisa isang butal ay sabay-sabay na napunta sa iba't ibang lugar. Pero gising, bawal ang simpleng bangungot dito. At dadalin pa lang kita sa ganap na pagdedeliryo ng magluwagan ng tornilyo, papaluin ng martilyo, tsak nagagalaw ng pilit, aktivistang di aktibo. Tangina, kung kailan ka kailangan, biglang hindi ka makita. Nag-focus sa tugmaan, dapat swabe daw sa dila. Keso stilo pambihira, nabobola mo mahina, kakahulo mo yung suntok, nawawalan lamang ng bisa. Kaya hindi ka nakakasakit. Ba't di mo subukang mag-iba ng pihit kaysa ipilit yung paraan kung saan ka nakasandal? Alam mo bang mas maraming beses mo nang binanggit yung holorhyme para magbida kumpara sa bilang ng beses na ito'y ginawa mo ng aktwal? Oo, binilang ko. Di ka naman para malugi, kaso daang masukal to. Ba't di mo pinagbuti? Sabik sa titulo. Kala mo hindi ka mahuhuli, tanginang kupal ko. Gusto maging tamod ni Luni. Talaga ba, tangina ka? Gusto mo maging alagad? Pag naglabas ako ng bakante, nga tao ay matatawa, ang gagad. Tangina bukas! Higa! Sara! Tangina, teka! Pwede ko naman sikmurain yung pinaita niyang kagitingan at nandito na kayong lahat sa isang taong kadiliman! Nabuhay yung crowd dun sa bukas higa sara, no. So isa na yun sa mga linya ni Syed na dun talaga siya nakilala or inaabangan, no. Tulad ni Mot, no. Pag bumabattle si Mot, inaabangan yung style niya na anagram or palindrome, baliktaran. Si Syed naman kapag bumabattle, laging inaabangan tong
bukas, higa, sara niya, kung paano niya ipapasok sa isang linya niya. So ayun, effective, nabuhay yung crowd doon. Alam ng crowd na darating yung linya na yun, which is ako hindi. Nagulat ako, biglang umingay yung crowd. Sabi ko, bakit, ano meron? As ayun na pala yun, no? Sign na pala yun. So ako, hindi ko personally alam na darating yung linya na yun. So sila, alam nila. Pero still, kulang at hindi yun enough para masabi nating solid na linya yun, no? So ayun, naging consistent naman si Sayad from round 1 to 3. Yung power scaling ko na nag-start sa 25 natapos sa 40, o sabihin natin natapos sa 50, ganun lang talaga from start to finish ng round 1 to 3, no? Si Invictus naman from 25 nag-start ng 25 sa round 1 natapos ng 80, ganun kalakas yun. Pagdating naman sa round 2 nag-start siya ng 20 natapos siya ng 60, parang ganun lang yung power. Pero round 1 and 2 Invictus pa rin yun. Okay, 21 points para kay Sayad. Round 3 ni Invictus, pakinggan natin. Galing sumisid ng tanga, lampas sa ulo man yung hirap, kasubitin pa talaga kaya sa dulo na mulikat. Galit ka rin kay Akata, pakunwaring mahal yung flip top, o baka inggit ka lang pagkat siya yung baliw na mas sumikat. Tangina. Pues matagal ko nang pinagdumaan, yung natural mo na tugmaan. Kahit hindi aminin dati dito pumutok at sa tanda nitong kalaban, kabisado na galawan, ang ibig kong sabihin yung estilo mo bulok. Nagpahaba pang buhok, may dayaring tinago dyan. Kaya lahat ng kanyang makalaban, mas tinakot niyan. Ang kaso nagmukhang babait, lalong naging talunan, para lang masabi sa akin na siya yung pinagmulan. Yan madalas naman ang bara niya at hinala niya gapo. Sabay papangalanda ka na kami mga banok, pues may nanggaya ba? Wala. Sadyang yan tama ng bato, mamamatay ka lang pala sa kamay ng kagaya ko. Sa ilustrado di galit, mga kauri yan bumanat. Sa sobrang ang napalapit, papapasukin na ako dapat. Kaya sumali tong samped ng alukin niya na lumapat para maging 5 saglit at magukitan kayong 4. Tangina. Kasi solidong ilustrado to'y bit-bit niya hanggang dulo. Pas kadikit mo man si Arik tol siksik mga laro ko. Panay halik sa puwet gawain mo, masingit lang sa grupo. Kaya bakit pa nag-uprising kung sip-sip ka sa Pangulo? Hanggang nakita ko lahat na mas pinili ang sip-sip kaysa panalo na raw kagad at tingin sa yung higit. Kaysa panalo na raw kagad at tingin sa yung higit. Kaya pinasok ng banayad, eskinitang masikip. Yung inakala nyong sasayad ni hindi nga dumikit. Kasi hindi lang parang narinig ko na yun. Ahon 30. Parang narinig ko na yung linya na yun na sasayad di nga dumikit. Parang may narinig na ang ganong linya. Eskinitang masikip. Yung inakala nyong sasayad ni hindi nga dumikit. Kasi hindi lang ahon 12, ahon 13 nga napatulan to. Kaso huling hamunin ka, muling umilag sa katumakbo. Sibilisadong kanibal, lalampasuhin niya ng sulat ko. Pagkat ngayong gabi ikaw ang lalamunin ng katulad mo. Pagkat ngayong gabi ikaw ang lalamunin ng katulad mo. Kaya alam ko na pumatay kanyang planong immoral. Kaso paano mo mapapatay ang taong immortal? Kumbaga ako ang bidat yung may sayad yung normal. O isa lamang kontrabida tong kalaban kong mortal. Oo, kilala kang brutal, parang mahilig magsungit. Kaya sumatotal mga sinira niya punit. Ilulugar niya raw ng gaya ng bumida siya ulit. Kaso brutal mat walang awa, gago di ka malupit. Lakas na Invictus. Deserve ni Invictus yung round 3 guys. Malinaw yon. Ang galing. Ang dami niyang, although ang dami kong naintindihan na reference doon pero hindi ko na isa-isahin. Para sa akin yung round 3 ni Invictus
lumakas siya kumpara dun sa round 2. Para mas maintindihan nyo, yung round 1 and 3 ni Invictus para sa akin parehas yun. Worst na round ni Invictus is yung round 2, pero ang galing ng hatak ni Invictus dun sa round 3. May nagustuhan akong linya ni Invictus dun. Ang dami tumatak, no? Nagpahaba ng buhok para lang masabing galing sa'yo, parang ganon. Meron pa. Hindi ko na isa-isahin yun. Nakalimutan ko na yung iba. Pero deserve ni Invictus na bigyan ng 9 points yung round 3 dahil para sa akin 1 and 3 niya same, no? So yun, kung si Sayad consistent from start to finish, round 1 to 3, from 25 to 40, no? Sabi natin ganun yung start, or 25 to 50, ganun. Si Invictus pa iba-iba ng timpla, although bumaba siya sa round 2, pero kanya pa rin yun. Round 3 ang galing pa rin niya. Ito yung para sa akin ito yung may pinakamaraming references na tumama or naintindihan ko. Ang galing ni Invictus sa round 3. So I think kaya kong bigyan ng 10 points yon, pero dahil nga may mga inuulit siya na line, nag-i-stutter siya, no? So bibigyan ko lang ng 9 points to. Round 1 and 3 same. So 9, 8, 9, 26 points para kay Invictus sa all 3 rounds, 21 kay Sayad. So boto ko Invictus all 3 rounds. Isa po ay tournament battle. Magigay isang beses para kay Sayad at Invictus. Ang Moderado advancing sa tournament 7-0. Magigay para kay Invictus. Tangina, tambak ha. 7-0. Salamat kuya. Shoutout, salamat sa Davao. Batiin natin si Sir Arik ng happy birthday kasi birthday niya na sa susunod na bukas. Happy birthday, Sir Arik! Yo, Fruz, binoto ko si Invictus. Susunod na bukas, round 1, medyo dikit pero ibibigay ko ng konting-konti kay Invictus kasi sa rhyming pa lang, lamang na siya. Yes, rhyming. Halos tabla nga kasi, kaya binigay ko yung round 1 kay Invictus. Sa round 2 tsaka 3, halos ganun din, pero most likely talaga, mas lumamang talaga si Invictus sa rhyming. Kaya rhyming, totoo. Diba? So, yun yung comment ko, diba? Sa rhyming. Ang ganda ng rhyming ni Invictus, yun yung comment ko, diba? Sa lahat ng aspects at category, pantay sila. Execution, yung mga punchline nila, para sa akin nagkatalo na lang talaga sa dami ng punchlines. Si Sayad more on 4-bar setup, tapos si Invictus medyo nagto 2 lines, may bigla sumusunod na gano'n. Kaya para sa akin, bilang na lang talaga ng punchlines yung nagkatalo. Nakakapanginayang na may mawawala sa kanila sa isang buhay agad, pero Invictus. Niki, sobrang dikit para sa akin, pero mas yung judging ko, binase ko sa mga bara na lumanding per round. Para sa akin, mas maraming tama yung tumama na bara na binitawan ni Invictus. Para sa akin, para sa laban na yon, Invictus. Yes. Isa sa mga dream match talaga dapat mangyari sa flip top. Binigay ko yung boto ko kay Invictus round 1 at 3. Nakita naman kahit sa replay, mas angat siya sa angle. Totoo. Mas angat siya sa rhyme scheme. So round 1 at 3, binigay ko kay Invictus. Props kay Sayad, sobrang classic na Sayad yun yung pinakita. Binoto ko si Invictus, bali per round 1 kay Sir Sayad yung kita-kita. Sobrang laki ng pagitan. Tapos sa round 2 medyo lumilis si Sir Sayad. So mas pumupunto si Invictus. Tapos sa round 3 mas marami na suntok na pinakawalan si Invictus, kaya Invictus. All 3 rounds binigay ko kay Yes, Invictus. all 3 rounds. Nung round 1, nakala ko makukuha ni Sayad yung momentum kasi ang ganda nung ender niya, ang lakas nung haymaker nung ender niya. Kaso nung sinimulan na ni Invictus yung round 1, mas marami siyang punches, mas sunod-sunod, mas accessible. Tapos yung pag-construct ng mga multi niya at mga rhyming, mas smooth, mas maganda para sa akin. May mga haymaker si Sayad sa all 3 rounds niya. Kaya lang parang layo ng gap bago yes, sunod na totoo. haymakers.
samantalang kay Invictus, mas sunod-sunod eh. Baga kumukombo siya agad, kaya para sa akin, all 3 rounds, Invictus yun. Binoto ko si Invictus. Sa first round, na-edge ni Invictus no? Kaunti lang. Kahit malakas yung pambukas na bali. Pero sa round 2 tsaka 3, parang too much yung ni Invictus doon. Parang mas direct rush at tsaka more digestible. Yun ang difference eh. Battle rap is entertainment after all. Mas accessible yung material ni Invictus para sa akin. Props pa rin kay Barry. Will always be my champion, Barry. Man, love you. So ayun, unanimous naman no, 7-0 at nakita nyo naman, napakinggan naman natin yung mga comments ng judges and naniniwala ako na yung iba doon is nasabi ko during the review natin sa battle no. So ayun, tapos na natin yung first round ng Isa Buhay. 4 battles na lang natitira para maging updated tayo sa semifinals. I think sa Sabado na yon 7. Pero sana bago lumabas yung bracket na may cross out na, kailangan matapos na natin yung Sac Maestro, Husky, Plaridel Poison, Ultimate, Invictus, tsaka JD Saito, no, para kahit papaano updated tayo, no. So yun, kita-kits tayo sa bracket A ulit and quarterfinals na. Yun lang. Okay, so kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.